Yan po ang latest news from Pag-ibig Fund's Facebook page. Today is February 18, mga 9 PM. Ngayon ko lang po nakita yun, pero siguro kanina pa nila pinost. More likely po ang announcement na po yan last week of February or first week ng March. Diyan po nag-a-announce si Pag-ibig Fund kung magkano po ang dividend rate. Pero mas exciting po mga kapartner kung magkano ba ang magiging dividend rate ni Pag-ibig Fund sa kanyang chairman's report for year 2024. Nung akin pong pinagsama-sama, may mga basihan po tayo na magandang balita para sa ating mga nag-impok para sa MP2 and regular savings as well. Tingnan nyo nga po mga kapartner kung sa tingin nyo ba ito ay makakatulong or may impact sa pagtaas or pagstay or pagbaba. Sana wag naman sa kanilang dividend rates. Ito po ang tatalakayin natin ngayon dito po sa All About Income. Bago po natin pag-usapan ang mga pwedeng maging basihan ng dividend rate or dividend announcement ni Pag-ibig Fund sa kanyang MP2 regular savings, balikan po natin ang mga nangyari sa kanya noong 2024. Sometime last year po, noong 2024, nag-declare po si Pag-ibig Fund for year 2023 sa regular savings niya ng 6.55%. And for MP2, kanila namang dineclare na meron po itong kinita or dividend rate na 7.05%. Ngayon po kayang 2024, ano kaya ang mangyayari? Tataas po kaya? Or baka naman bababa? Pero bago po ang lahat, tingnan po muna natin ang mga naging achievements ni Pag-ibig Fund o kanilang mga milestone noong nakaraang 2023 na maaaring maging basihan ng kanilang announcement for the dividends of MP2 and regular savings. Last year po, 2024, from January to September 2024, Pag-ibig Fund ay meron pong active membership level na umaabot na po ng 16.37 million. Ibig sabihin po, gano'n na po karami ang active membership ni Pag-ibig Fund. 16.37 million. Nagkaroon na po siya ng housing loan releases na umaabot na po ng 88.17 billion at ang mga miyembro na nagkaroon o mas na-improve ang kanilang mga bahay ay umaabot na po ng 70,011 members. Sa kanila pong STL or multipurpose loan or short-term loan releases, nakapagpahiram na po si Pag-ibig Fund ng 55.65 billion pesos, which was intended to 2,526,036 members. Ito po yung dami ng natulungan niyang miyembro para po dun sa kanilang immediate financial or financial needs. Member savings po, lahat po ng naimpok, lahat po ng mga nakapag-impok kay Pag-ibig Fund ay umabot na po ng 98.72 billion pesos. At kumita na po si Pag-ibig Fund ng 39.54 billion pesos. Again mga kapartners, this is from January to September 2024 data only. Tapos po, ito po ang pinakamalupit. Nagkaroon na po siya ng total assets of 1.03 trillion pesos. Ibig pong sabihin, si Pag-ibig Fund is now a 1 trillion peso company. Ngayon po, tignan naman po natin yung mga dividend rates ni Pag-ibig MP2 since 2010. Ito po yung taon na kung saan nag-umpisa ang MP2. Noong 2010 po, kumita po ng 5.5% or nagkaroon po ng dividends ng 5.5% ang ating MP2. Noong 2011 naman po, ito po ay kumita ng 4.63%. Siya po ay bahagyang bumaba na mga around 1%. Noong 2012 naman po, umakyat po siya ng bahagya from 4.63 to 4.67. Medyo hindi naman po ito kalakihan pero lumaki pa rin nonetheless. Noon pong 2013, bumaba na naman po ulit ito. Ang dividend rate po noon is 4.58%. Noong 2014 naman po, umakyat na naman po siya ng bahagya to 4.69%. Kung mapapansin nyo mga kapartners, from 4.63 ng 2011,
tapos 2012 ng 4.67, mas lumaki na siya ng bahagya dun sa 2 taon na yon to now 4.69%. Nung 2015 po, ayan, naging 5.34% na siya. So mapapansin nyo po mga kapartners, from year 2011, yan, medyo umaangat-angat na po siya ng kaunti. Nung 2016 naman po, yan, tumalon po siya talaga ng todo. From 5.34% to now 7.43%. 2% po ang tinalon niya from 2015 to 2016. Yun naman pong 2017, yan po ang pinakamalaking ibinigay ni Pag-ibig Fund sa kanyang dividendo at 8.11%. Yan po, hanggang ngayon po, inaasam po natin na sana maabot po natin ulit ito. Noong 2018 naman po, bumaba na naman po siya to 7.41%. Noong 2019, medyo bumaba na naman po ng bahagya at 7.23%. Pero pag-iisipin nyo po mga kapartners, no, ang average po ni Pag-ibig during 2016 to 2019 is around 7.5-ish. Yan po ang average niya. So, nung 2020 naman po, yan, bumaba po siya talaga ng malaki at 6.12%. Gawa po ng ito nung panahon na yun, ito ay yung pandemic. Ano po, kaya malaki po talagang apektado nitong panahon na yon. Nung 2021, yan, 6% naman po ang dividendong ibinigay ni Pag-ibig Fund para sa kanyang MP2. Again, this is still the pandemic state na kung saan marami pong nagsarang kumpanya, marami pong nawala ng trabaho. Tapos po, nung 2022 naman, yan, tumalo na naman siya to 7.03%. Yan. At nung 2023, gaya po ng karamihan na nakakaalam, ito po ay tumaas ng bahagya to 7.05%. Itong susunod, sa tingin nyo ba merong impact ito sa magiging dividend rate announcement nitong chairman's report? This is Ferdinand Marcos Sr., 10th President of the Republic of the Philippines. Siya lang naman po ang nag-umpisa ng Pag-ibig Fund. Ito po yung tinatawag siguro niyang baby project or pet project. At ang kadahilanan po kung bakit niya itinaguyod ang Pag-ibig Fund, the birth of Home Development Mutual Fund or HDMF, more popularly known as the Pag-ibig Fund, was an answer to the need for a national savings program and an affordable shelter financing for the Filipino worker. The fund was established on June 11, 1978 by virtue of Presidential Decree number 1530. Hindi po ako namumulitika dito ha. Pero sino ba ang presidente ng Pilipinas ngayon? Di ba yung junior niya? So would there be an impact to this being the late President Marcos na nag-establish o na nagsimula ng Pag-ibig Fund to the now President of the Republic, Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? Tapos ito pa, during the speech of BBM, may nabanggit siya. Ito po, panoorin po natin yung let's roll the video. Okay mga kapartners, this is the video from the Pag-ibig Fund Chairman's Report 2023. Ipa-fast forward ko na po doon sa mga part na kung saan may mga key points si President BBM. Thank you for your introduction, Executive Secretary Luke Bersabin. Please take your seats. Ang kalihim ng DSUD, the Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary Jerry Acusar, the other members of the cabinet present here this afternoon, and our CEO of the Pag-ibig Fund, CEO Marilyn Acosta, and our always proverbial host here, Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano, the members of the Home Development Mutual Fund, Board of Trustees and Management Committee, our friends from the private sector, officials and staff of the Pag-ibig Fund, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good afternoon. If I am to sum up your report, the splendid things that Pag-ibig has done during what is unquestionably a banner year, then without a doubt,
it is clear that it is a labor of love. Ayan mga kapartners ha, sabi niya, Pag-ibig Fund daw, sa mga ginawa nila, it is a labor of love. It's highly suitable because in this Valentine's month or Heart Month, when renewal of vows seems to be in vogue, Ayan po, sabi ni President PBM, Hearts Month. So there is a very big chance na ito pong announcement ng ating dividendo would be hopefully hindi na po aabuti ng March. your report is a rededication of your profound commitment to serve your members better. Naalala ko tuloy yung sikat na tula, yung soneto na ang hugot ay, "How do I love thee? Let me count the ways." Paano kita minamahal? Hayaan mong aking isa-isahin. At iniisa-isa mo nga. At hayaan mong banggitin ko muli ang ilan sa mga tampok mong pahayag sapagkat napakasarap balik-balikan. Pinakamataas na halaga na napautang na housing loan na umabot sa 126.04 billion pesos. Pinakamaraming natulungan ng Pag-ibig short-term loan sa lagpas na 2.65 million na miyembro. Pinakamataas na halaga ng nakolektang loan payments na umabot sa mahigit 142 billion pesos. Mga kapartner ha, nakolekta daw, nakolekta. Ibig sabihin, efficient po ang pangongolekta ni Pag-ibig Fund. Pinakamataas na total assets na halagang 925.61 billion. Palagay ko, next year, trillion na itong magiging report ninyo. Tama po kayo dyan, 1 trillion na po sila. Ang mga nagtaguyod ng Pag-ibig Fund ay talaga naman sana, yung iba ay wala na rito, hindi na natin kasama. Ngunit sana ay may bahagi natin sa kanila na ganito ang nangyari sa sinimula nilang Pag-ibig Fund. Yan mga partner, i-forward ko pa po. Tapos na niya yung papuri niya, yung mga achievements ni Pag-ibig Fund for year 2023. Talo naman po tayo dun sa ending ng speech niya. Medyo exciting to eh. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyong lahat. Congratulations on the very fine performance that you've shown in 2023. The only thing is you have set the bar very high. So we expect you now to except you now to exceed that bar. I will see you next February. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon sa inyo. So ayun, sabi mismo ni President PBM, Pag-ibig Fund has set the bar so high, we expect you to exceed. Ayan po exceed. Yun pong ipinamahaging dividendo ni Pag-ibig Fund para sa kanyang miyembro. So talaga pong napaka-exciting. So in conclusion mga kapartner, yun pong pagbaba niya ng 7% is highly unlikely. Gawa po ng sinabi na po ng Pangulo, that's 1. Tapos ine-expect ng Pangulo, that's 2. Tapos, yun pong mga pinakita po natin na mga achievements ni Pag-ibig Fund. So, kung hindi man ganun kataas, definitely hindi naman siya bababa siguro ng 6%. Pero, let me know what you think of it. Comment po kayo just comment down below, dun po sa ating comment box. No, tingnan, sabihin nyo po, i-type nyo po kung ano sa tingin nyo yung maaaring makaapekto sa magiging outcome ng dividend announcement ni Pag-ibig Fund. So, before we end this video, shoutout po kay Ma'am Beng, kay Ma'am Ellen, and kay Sir Butch. Yan. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Again, this is Tito Lem, and you have watched another video from All About Income.